Praying for others, that is our devotion for today. Our scripture reading ay nasa Colossians chapter 1 verse 9 to 14. And in verse 9 is our key verse. Ang sabi dito ni Apostle Paul, "For this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you and to desire that ye might be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding." So perhaps tayong mananampalataya, meron tayong ginagawa, and then meron biglang pumasok sa ating kaisipan na somebody or someone na maaaring hindi natin nakikita ng matagal ng panahon, ngunit ating naisip na siya ay ipanalangin. Or maybe tayo ay nagde-devotion or nagbabasa ng salita ng Panginoon, and then may leading sa atin na ipag-pray ang miyembro sa ating pamilya, ipag-pray ang ating church, ipag-pray ang mga mahal natin sa buhay, or even kahit ang ating kaaway. So, ang tawag ho doon ay pangunguna ng Holy Spirit. Sapagkat ang Holy Spirit ay tatawagin tayo na maging sensitibo para ipag-pray ang isang tao. So, hindi mo naman kailangan malaman kung ano yung pinagdadaanan ng isang tao para ipanalangin mo siya. Sapagkat naniniwala ako na ang Diyos, ipapakita niya sa iyo kung sino at kung ano ang iyong ipapanalangin. At makikita natin na ang panalangin ay isa sa napakalaking pagpapala, sapagkat dito natin kinikilala yung pagkilos ng banal na Espiritu Santo sa ating buhay. So, ang isang blessing ay kapag natutunan natin na sumunod sa Holy Spirit sa ating pananalangin. Dito ho sa ating text na ating binasa, makikita natin na si Apostle Paul, in-encourage niya yung mga mananampalataya sa Colossians na makikita natin na ipinag-pray ho sila ni Apostle Paul. At ang sabi niya nga ho dito, sa verse number 9, "To desire that ye may be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding, that ye might walk worthy of the Lord and unto all pleasing." So, makikita natin na pinahalaga ni Apostle Paul yung kanilang spiritual matters, yung kanilang paglakad sa Panginoon, and imagine kung anong klaseng pakiramdam na ipag-pray tayo ni Apostle Paul, So, makikita natin na ang prayer ay isang dakilang regalo na pwede nating maibigay sa isang tao. Sapagkat dito tayo lumalapit sa Diyos at sinasabi natin yung concern ng ibang tao or yung leading ng Holy Spirit na maipag-pray natin. At the same time, ginagawa din natin kung ano yung ginawa ni Jesus para sa atin. Sapagkat si Jesus ay namamagitan, nananalangin para ho sa bahagi natin. So si Apostle Paul, again, ipinag-pray niya na sila ay magkaroon ng puno ng pagkaalam sa kalooban ng Diyos. Sila ay mapuno ng karunungan ng Panginoon. Sila ay lumakad ng karapat-dapat ng buong kaluguran sa harapan ng Diyos. So I hope yun din ay maging prayer natin sa mga tao, especially sa mga kapatid natin sa Panginoon. So ang prayer, ipinapakita nito ang isang kakaibang bahagi ng pag-ibig ng Diyos, sapagkat ang prayer ay tinutulungan tayo nito upang hindi tayo mag-focus sa ating sarili. Instead, tayo ay maging focus sa ibang tao. So, ang prayer natin ay gagamitin ng Diyos upang buksan ang pintuan ng pagpapala sa buhay ng ibang tao. Let us pray. Father in heaven, gamitin niyo po nawang aking mga panalangin upang mabuksan ang pintuan ng inyong mga pagpapala sa buhay ng ibang tao. At nawaho ang banal na Espiritu Santo na siyang nangunguna sa aking buhay ay maging sensitibo nawa ako, nang sa gayon maipanalangin ko anuman yung pangangailangan ng iba. Ito ang aking panalangin sa pangalan lamang ni Jesus. Amen.